Magandang gabi po, kapatid na Erning. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan. Magandang gabi, kapatid na Jeriel, at salamat sa Diyos. Muli ho tayong kakaway-kaway sa bawat isa. Ang lakas Kumakaway ng po ulan ba dito kayo? kaninang umaga. Nako, Ganun, ganun ba? yeah. Dito naman, malakas ang lamig. Grabe ang sipon. Anyway, kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid, minsan pa tayo ay mag-aaral ng mga salita ng Diyos. At ito po ay bawat pag-aaral ay mahalaga, kapatid na Jeriel, sapagkat hindi natin alam kung ano ang darating na mga pangyayari sa darating na panahon. Tama. Kaya sa bawat sandaling nag-aaral tayo, dapat po tayo mag-pay attention po, mga kapatid. Manalangin po muna tayo, mga mahal na kapatid. Okay, manalangin tayo. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa pananatili ng aming buhay at ng lakas. Namamalagi po ang iyong pag-iingat sa mga paglalakbay namin araw-araw mula sa aming tahanan papunta sa aming mga trabaho. At ngayon po ay oras para kami magpatuloy ng aming pamamahagi po ng aming sinasampalatayanan na dapat ay suriin din ng aming kapwa-tao sapagkat Panginoon, napakaraming mga mangangaral sa panahong ito. Nawa ay samahan mo kami ng aming pong matutunan ay ang mga katotohanan ng nakasulat sa Biblia na siyang kinasusulatan ng lahat ng mga aral na kailangan naming malaman na may kaugnayan sa paglilingkod sa iyo, sa kapurihan mo at sa aming kaligtasan. Patawad po sa aming mga pagkakasala. Ang lahat ay hinihiling namin sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magandang gabi po sa inyo, mga kaibigan, mga taga-subaybay ng programang ito. Sa gabing ito ay ika-83 episode na po tayo. Ang ngayon po ay ika-1 ng Pebrero 2024. Napakabilis po ng panahon, kapatid Erning. Simula nung tayo magsimula na sumamba, ay 7 taon na pala ang nakakalipas nung tayo nagpatuloy na sumamba at magpatuloy ng paglilingkod sa Diyos mula doon sa ginawang pagtalikod ng napakaraming miyembro ng Iglesia ni Cristo, no? Kasi ang sinasabi nila, kapatid na Ernie, tayo daw yung tumalikod. Hindi po. Ang tumalikod yung mas marami. Kasi ang pagtalikod, ginagawa ng pinuno. Hindi ko ginagawa ng mga miyembro yan. Mga pinuno ang laging nagsisimula ng pagtalikod. Kaya yung pagtalikod nila sa Diyos ay 7 taon na yung simula nung tayo magpatuloy ng pagsamba, kapatid na Ernie. Eh, Tama po. ngayon naman, tayo ay merong ika-83 episode na ng ating programa. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sa inyo pong pakikinig at pakikinig sa aming pag-share ng pananampalataya. Kapatid Erning, Opo, at gaya ng ating pinag-aralan nung nakaraang pagsamba, binanggit ang mga monoistic na relihiyon, kasama ang Christianity, yung Samaritanism, ano pa yung Bahaism, uh, Bahaism, yeah, Baha'i faith. Bahaism, yan. At saka yung Islam, kapatid na Mhm. Juriat. Mayroon po tayong dapat na mabasa sa atin, mga kapatid, sa pag-aaral natin. Sa unang 1:4:1, ang sabi, mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinangangaral nila ay mula sa banal na espiritu. Sa halip alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang itinuturo nila, sapagkat marami ng huwad at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Ito'y kaya natin binasa sapagkat may babala ang Biblia tungkol sa pagdami at pagkalat ng mga huwad at sinungaling ng mga propeta sa mundo. Kaya dapat sa atin ay ating, bago natin paniwalaan, ay atin munang pag-aralan. Alamin natin kung ito po ay nagmula sa Diyos o nagmula
sa kalaban ng Panginoon Diyos. Alam niyo Kapatid po, na Jeriel, kapatid Erning, tama yan sapagkat bahagi ng pananampalataya ng isang Yahusian yan ng ating mga kasama na bago sampalatayan, yan ang ating tinuturo palagi sa mga tagapasubaybay natin at doon sa mga umanib na po sumama sa ating kilusan na bago kayo sumampalataya ay siyasatin mo nyo munang mabuti ang aral na aming ibinabahagi sa inyo. Huwag po kayo basta sasabihin. Kahit to tayo dyan, kapatid Nerling, kasama tayo dyan doon sa kasama sinabi tayo. na yan. Opo, siyasatin nyo po muna itong aming binabahagi bago po ninyo sampalatayanan. Katulad nga nung pamagat natin, 1,001 tanong ng mga Bereyano. Basahin po ninyo yung mga Bereano kung paano sila naging mga tagasunod ni Yahusha. Mahalaga po yan na sa isang tao. Wag tayo basta maniniwala sa mga itinuturo ng mga preacher. Kahit to yung aming pinapahayag sa inyo, wag niyo basta paniniwalaan. Sapagkat dito, kapatid na Erning, hindi naman natin kilala kung sino yung sumampalataya o hindi Tama po yun. Ang nakakaalam noon ay ang Panginoon Diyos at ang Panginoong Yahusha. Tama. Pero tayo, sabi nga, hindi natin pwedeng husgahan na siya'y mananampalataya sapagkat siya'y napakasigla. Sabi nga, may kasabihan na huwag nating husgahan ang libro sa panglabas na anyo. Kaya Tama. hindi rin natin pwedeng husgahan ng tao kung siya'y tunay na kayahusya o hindi. Aha. Maging ako, hindi ko kayo kilala na kung kayo tunay na kayahusya, in the same manner, hindi rin kilala ako kung ako'y talagang tunay na kayahusya. Di ba kapatid na Jeriel? Tama po Ngayon, yun. Nakakaalam lang nun. Tayo, ang sarili ko. Ako, yung sarili sarili, ko. Sabi nga ng Panginoong Yahusha, kilala ako ng mga tupa ko. Kilala ko ang akin. O, di ba? yun, Kaya, tama po. yun ang ating stand palagi. Hindi ho organisasyon yan na parang, kasi nga, naniniwala tao doon sa mga leader ng organisasyon Hindi, kailangan magsiyasat po muna. Tama. Ngayon, ay maaaring isipin po ng tao na ang Islam at Christianity ay pareho lang. Mhm. Ang Dahil dalawang parang ito ay, monotheistic. dahil sa monotheistic pinag-aralan natin. Ang dalawang ito po ang pinakamalaking relihiyon sa mundo ngayon. Ang totoo po niyan, ang dalawang relihiyong ito ay magkaiba talaga. Ang totoo, magkalaban magkaaway pagdating sa aral At Tama. ito hindi lamang sa isang paksa, kundi sa marami pong paksa. Halos 2.3 billion ang mga tagasunod na mga kabuang tinatawag na Kristyanismo. At halos 2 billion naman ang mga followers ng Islam. Tawag sa kanila mga Muslim. Ano po? Dalawang dominanting relihiyon ito sa mundo. Ang saligan nito ay magkaiba rin, kapatid na Jeriel. Ang Kristyanismo, ang pinagbabatayan po, ang pinaka-authority nila ay ang aklat ng Biblia. Samantalang ang Islam naman ay yung Quran na tinatawag nila. Ngayon, sa dalawang librong ito, dapat natin malaman na ang Biblia po ay halos mayroong 1,189 chapters o kapitulo at 783,000 words. At ito'y isinulat humigit kumulang sa loob ng 15,000 taon. Nagpasimula itong isulat noong 1400 BC, o before Christ. At natapos ito noong 100 AD. Yung AD po ay Anno Domini o taon ng Panginoon. Naglalaman po ito ng luma at bagong tipan. Yan ang Biblia. Nagsasaad ang Biblia mula sa pasimula hanggang sa panahon na darating o katapusan ng detalyado. Ang Biblia po ay sinulat ng halos 40 mga manunulat. Hindi ho sila magkakapanahon, hindi sila pareho sa isang lugar na nagsulat. Sila po ay nasa iba't ibang panahon at iba't ibang dako, pero ang Biblia ay walang salungatan sapagkat ito ay inspired by God, katulad ng ating mababasa sa unang mga talata na sa ating babasahin sa Biblia. Sa ikalawang Timoteo po, next slide. Ganito nakasulat. Lahat ng kasulatan ay isinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo ng katotohanan, pagsasaway, pagtutuwid at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para maging handa sa lahat ng mabubuting gawa
ang naglilingkod sa Diyos. Kaya itong Biblia ay ito'y kinasihan ng Panginoon Diyos. Ito po ay binuo sa kalooban ng Panginoon Diyos. Mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, pagsasanay sa matuwid na pamumuhay para tayo po ay mahanda sa lahat ng mabubuting gawa sa paglilingkod sa Diyos. Paano ito in-inspire ng Panginoon? Next slide po. Itong ating mababasa. Isusulat ko na sanang sinabi ng 7 kulog, ngunit may nagsalita sa akin mula sa langit, ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog, huwag mong isulat. Ito'y isang tagpo ng si Juan na isa sa pinili ng Diyos para sumulat ng kanyang mga salita sa Biblia, ay akma sana niyang isulat ang tinig ng 7 kulog, pero ang sabi, huwag mong isulat. Sa makatwid, ang Diyos ay nagbabantay. Ano po? Kailan po dapat tapusin? Sino ang may nagpapasya kung kailan dapat tapusin ang pagsusulat? Next slide po. Daniel, eto. Pero Daniel, isara mo na. Isara mo muna ang aklat na ito at huwag munang sabihin sa mga tao ang mensahe nito hanggang sa dumating ang panahon o katapusan. Habang hindi pa ito ipinapahayag, marami ang magsisikap na uunawain ang mga nangyayari. Kaya sino po ang nag-uutos din para ito ay tapusin muna o itigil ang pagsusulat? Gaya ho ng ating binasa at alam na po natin, ano ho, common knowledge na po yan, ang Panginoon Diyos. Kaya ang Biblia ho, ang original na manuscript ng Biblia ay perpektong pagkakasulat. Pero nagkaroon po ng maraming translations at mga versyon at mga iba't ibang uring mga pagsasalin, kaya kailangan po na ating pong gamitin ang ating pong una, manalangin sa Diyos na marami, patnubayan tayo ng Espiritu Santo, at sa ating pagbabasa, lalakipan natin ang common sense. Hindi pwedeng walang common sense, basa lang ng basa. Hindi ho maaari po yun sa harap ng Panginoon Diyos. Ngayon, ang Quran naman po, ang Quran, ay binubuo ng 114 na mga chapters lang. Halos 78 words, 78,000 words lang po ito sa kabuuan. Halos 1/10 lang sa size ng Biblia ang Quran. Kaya napakaliit po niya pagdating sa nilalaman. Pinahayag daw ng anghel na si Gabriel kay Propeta Muhammad. Kanina binasa natin, maraming huwad at mga bulaang propeta ang babangon sa mundo. Bueno, ang Quran po, ang Quran ay sinulat po yan mula noong 610 to 632 AD o taon ng Panginoon. Halos 22 years isinulat po yan. Hindi katulad ng Biblia, halos 15,000 years. Di ba? Kaya late nang isulat itong Quran, mga kapatid. 22 years lang sa loob ng 22 years. Hindi chronologically written po ito, yung pagkakasunod-sunod. Ang unang kapitulo'y mahaba, ang huling kapitulo'y paiksi ng paiksi. Hindi katulad ng Biblia po na mahaba at detalyado. Ngayon, kapatid na Jeriel, si Muhammad po, para sa ating pong kaalaman, sa hindi pa po nakakaalam, ano po, ay isang illiterate po ito, kapatid na Jeriel. Pagpasensya nyo na, mga kaibigan nating kabilang sarili mo yan, pero alam din po nila Hindi ho siya marunong magbasa, hindi ho siya marunong magsulat. Paano ho nagkaroon ng Quran na libro? Kung itong propeta nila ay hindi ho na marunong magbasa at sumulat. Kaya nabuo po ito, isinulat ng mga sumunod sa kanya nang siya'y mamatay, kapatid na Jeriel. Mula sa pahayag niya, sa mga kausap niya, yun ang mga nagsisulat. Mayroong mga karakter gaya sa Biblia na kanilang binabanggit, pero binago nila ang mga pahayag tungkol sa mga tao na kanilang nire-referensya mula sa Biblia. Ngayon, inaangkin nila, kapatid na Jeriel, na ang Quran daw ay inspired din ni Allah. Si Allah, kapatid na Jeriel, ang katapat sa atin ay si Yahuwah. Ano po? At naglalaman daw ng ilang mga hula ito. Inaamin po ng ating mga kaibigang Muslim ng Quran ay hindi binago sa loob ng 1400 years ng kanyang pag-iral. Pero alam nyo, kung susuriin po natin, marami yung pagbabago. Maraming translation po. Noong lamang 1985,
nagkaroon ng universal translation ang Quran. Na yan ang ginagamit nila ngayon worldwide. Ngayon, logically speaking po, kung ang Quran po ay dapat nating panghawakan, napaka-late na ho eh. Di ho ba? Napaka-late. Bakit? Isinulat lang po noong 610 AD. Panahon na ng ating Panginoong Yahushua. Samantalang ang Biblia, isinulat po, matagal na panahon at natapos po yan noong 100 years. AD na. BC, tapos AD na tapos. Ito naman Quran, 610 AD, taon na ng Panginoon. Paano yung mga tao noong una? Paano nila nalaman ang kanilang dapat gawin sa paglilingkod sa lumalang sa kanila? Di ba? Hindi nila laman ng Quran yan tungkol yung pasimula eh. Kundi Biblia lang po ang naglalaman po niyan. At yun po sa Biblia natin mababasa kung ano ang dapat gawin ng mga tao sa paglilingkod sa Diyos, kung sino at ilan ang tunay na Diyos. Ang Biblia po ang naglalaman po niyan. Di ba kapatid na Diyos? Ngayon, si Abraham po ang pinagmulan actually ng Kristyanismo at ng Islam sa ating pagre-research. Ayaw ko kayo, mga nakikinig po rito ngayon, siguro kayo nagre-research din. Pag ating pinag-aralan po, alam nyo, ang Islam at sa Christianity, nanggaling po kay Abraham yan. Mababasa po natin yan sa Kapitulo 12 hanggang 17 ng Aklat ng Genesis. Ang Biblia po ay bumabalik sa paglalang. Tingnan ninyo ang Biblia. Mula kay Adan at kay Eva. Mula yung karoon ng liwanag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa ang Quran, wala niyan eh. Ibig ko sabihin, napaka-late, 610. Pinasimulang isulat ang aklat ng Quran. Palagay ko, hindi ho tayo sasang-ayon dyan eh. Ako sa Biblia ko, bilang isang sumasampalataya sa Diyos, sa Biblia ako maniniwala kaysa sa Quran. Sapagkat ang Quran is too late, napaka-late po niyan. Diyan natin mababasa ang tungkol kay Abraham, kay Adan at kay Eva, kay Noe, kay Lot, kung sino-sino pang mga karakter na binabanggit sa Biblia. Mayroong tinatawag po na Abrahamic Covenant, yung tipan ng Diyos kay Abraham. Binubuo ito po ng tatlong mahalagang bagay na may kaugnayan sa tipan ni Abraham. Ano-ano po yan? Lupain. Sunod, mamamayan. Sunod, yung angkan. Let us show them po. Let us show them the diagram. Ito, ipakikita natin yung okay. Anyway, yan ang diagram, no? Abraham's descendants. Alam natin na itong si Abraham, ay asawa niya ay si Sarah. Di ho ba? Pero hindi ho sila nagkaanak. So, pinayagang sumiping ni Sarah itong asawa niya kay Hagar. Nagkaroon ng anak silang si Ismael. Diyan galing yung Arab nation. At yung propetang si Muhammad at nagkaroon ng reliyong Islam. Samantalang Abraham at Sarah, magkaanak sila sa pangako itong si Isaac, na diyan galing ang Jewish people. Di ho ba? Yung anak ni Jacob na isang kambal na itong si Jacob, yung anak ni Isaac na si Jacob, diyan ang galing sa kanya ang 12 tribes of Israel, yung Jewish people. At mula po diyan sa Jewish people, nagkaroon po ng Judaism. At saka, sa magitan ng ating Panginoong Yahushua, yung Christianity. Ngayon, ano po ang tawag kay Abraham? Let's go back po sa TPT. Ito po ang ating mababasa. Paano kung tawagin itong si Abraham ayon sa Biblia? Abraham, our father of faith, believed God, and the substance of his faith released God's righteousness to him. So the true children of Abraham have the same faith as their father. And the scripture prophesied that on the basis of faith, God would declare Gentiles to be righteous. God announced that the good news ahead of time to Abraham. Through your example of faith, all the nations will be blessed. And so the blessing of Abraham's faith is now our blessing too. So ang tawag kay Abraham ay father of faith. Kaya kung mo say father,
may mga anak siya sa pananampalataya, children of Abraham, have the same faith as their father. Kaya katulad po natin, tayo po'y sumasampalatayang may Diyos. Tayo sumasampalataya kay Yahushua. Ang ginagamit natin ay pananampalataya. At yan po ay nag-ugat mula po kay Abraham. Kaya kung tawagin si Abraham, our father of faith, ayon po kay Apostol Pablo. Panahong Kristiyano na po yan, aklat ng Galacia. Bakit po tayo sumasampalataya ng tunay na Kristo o Mesiyas ay si Yahushua? Ito po ang dahilan. Sabi nga ng Biblia, and the scripture prophesied on the basis of faith, God would declare Gentiles to be righteous. So may prophecy. Let us get one of the prophecies about our Lord Yahushua po, tungkol sa ating Panginoong Yahushua. Next slide po, sa Salmo. Ito nakasulat. Pinaligiran ako ng mga taong masama na parang mga aso at binutasan nilang aking mga kamay at mga paa. Naglalabasan ng lahat ng aking mga buto, ngunit ako'y kanilang tinitignan lamang. Ang aking mga damit ay kanilang pinaghati-hatian sa pamamagitan ng palabunutan. Yan po ay prophecy. Isa sa mga hula na referido sa anak ng Diyos sa ating Panginoong Yahushua. Opo, ano ho katunayan? Nasa kanya po siyang tinutukoy dyan. Ang Panginoong Yahushua ang tinutukoy dyan na siya ang Mesyas natin. Next slide po, sa 4:25. Ito nakasulat. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesyas na tinatawag ding Kristo. At pagdating niya, ipapaliwanag niya sa amin ang lahat ng bagay. Sinabi ni Yahushua sa kanya, akong nagsasalita sa inyo ngayon, ang tinutukoy mo. Kaya yung hula kanina sa aklat ng Salmo, ay yun po ay tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua. Siya po ang Mesyas, siya ang Kristo. Kaya dyan sa ating binasa, ang sabi niya ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesyas na tinatawag ding Kristo. Ang sabi ng Panginoong Yahushua, akong nagsasalita sa iyo ngayon, ang tinutukoy mo. Makatuwid tayo po, mga kapatid, ay nananalig sa nilalaman ng Biblia. Sapagkat ang mga sinasabi noong hula ay nagkakaroon ng katuparan Hindi ba? Sa Biblia po natin mababasa po yan. Bakit mahalaga? Ang tungkol sa tipan ni Abraham. Bumalik tayo 4,000 years ago. Basahin po natin ito sa Genesis 13:14-17. Bakit napakahalaga ng Abraham's covenant with God? Ito po. Nang nakaalis na si Lot, sinabi ng Panginoon kay Abraham, mula sa kinatatayuan mo, tignan mong mabuti ang paligid. Ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo ay ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo. At magiging inyo ito magpakailanman. Pararamihin kong lahi mo na kasindami ng buhangin sa mundo. Ang buhangin ay hindi kayang bilangin, kaya ang mga lahi mo hindi rin mabibilang. Lumakad ka at ikutin ang buong lupain dahil ibibigay ko itong lahat sa iyo. Bakit mahalaga po ang tipan ng Diyos kay Abraham? Alam nyo kasi, yung tipan ng Diyos kay Abraham, naglalaman noong binanggit natin kanina Ano po yung ating binanggit kanina? Tungkol sa lupain, bansa, at saka yung lahi. Diyan po ay ating nabasa ang tungkol kay Lot. Itong si Lot kasi pamangkin nito ni Abram Ang tawag pa sa kanya nung Abram pa. Nang hindi pa siya ginagawang ama ng maraming bansa. Ang sabi nitong si Abraham kay Lot ay, sige, lahat ng makikita mo dyan ay ibibigay ko sa iyo yung lupain na yan. At ang lahi mo ay ang lahat ng lupain na maaabot ng paningin mo, ibibigay ko sa iyo at sa mga lahi mo. Sabi, at magiging inyo ito magpakailanman. Pararamihin ko lahi mo. Mamamayan ang binabanggit dyan. Di ho ba? Kasi dami ang wika ng buhangin. Hindi mo mabibilang. Kaya itong covenant ng Diyos kay Abraham, mga mahal na kapatid, ay napakahalaga sapagkat ito'y naglalaman ng mga katotohanan na matitrace po natin para ating matiyak kung ang ating po na sinasampalatayanan ay naaayon sa gusto ng Panginoon Diyos. Di ho ba?
ayon sa kalooban ni Yahuwah. Ngayon, ang sabi po diyan ay si Abraham ay bibigyan niya ng lupain itong si Lot, magkakaroon ng mamamayan, madaming mamamayan. Ngayon, puntahan natin itong si Abraham. Si Abraham po ba ay pinangakuan din ng Diyos na katulad ng sinabi ni Abraham kay Lot, lahat na maabot ang paningin mo, bibigay ko sa iyo. Mabuti basahin natin to. Next slide, 17:16. Ito nakasulat. Next slide po. Ayan. Pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Magiging ina siya ng maraming bansa at ang iba niyang lahi ay magiging hari. Ito yun naman yung pangako ng Diyos kay Abraham. Kasi itong si Abraham po at si Sarah ay matatanda na eh. 100 taon na itong si Abraham. Saka ang kanya namang asawa ay 90 anyos. Matatanda na ho eh. Alam nyo, ang sabi ng Diyos, pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Kaya magkakaanak sila. Sabi, pinangakuan ng Diyos, si Abraham, na magkakaanak siya kay Sarah. Magiging ina siya, sabi niya, ng Diyos, referido yung kay Sarah, ng maraming bansa. At ang iba niyang mga lahi ay magiging hari. At dahil hindi naman nagkaanak kaagad ditong si Sarah, dahil sa matanda na nga po eh, di ba? Lipas na doon sa kanyang pagiging bata na pwedeng magkaanak. Baog pa ang bahay bata. Dahil nga po sa kalagayan nila, at hindi naman kaagad-agad na nagkaanak, ano ginawa nitong si Sarah? Ito, 16:2. Ito, suporta doon sa ating mga sinabi kanina. Sinabi ni Sarai kay Abraham, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako. Sinabi ni Sarai kay Abraham, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamamagitan niya. Pumayag si Abraham na sinabi ng kanya asawa. Nagbuntis nga si Hagar. Nang malaman ni Hagar na buntis siya, hinamak niya si Sarai. Dahil dito, sinabi ni Sarai kay Abraham, ngayong buntis na si Hagar, hinahamak na niya ako. Ikaw ang dapat sisihin. Ibinigay ko siya sa iyo at ikaw dapat ang sumaway sa kanya. Ang Panginoon ang humatol kung sino sa atin ang tama. At dahil nga po sa katandaan ni Abraham at sa ni Sarah, bukod pa po sa baog ang bahay bata ni Sarah, anong ginawa nitong si Sarah? Imbis na manghawak doon sa pangako ng Diyos, binaypas niya po yun. Kanya pong ay nilabag sa pamamagitan ng paggawa ng sarili niyang paraan. Ano yung parang ginawa niya? Hindi ako mabuntis-buntis. Bueno, Abraham, sumiping ka sa katulong kong si Hagar. At yun nga, sumiping itong si Abraham kay Hagar, nabuntis itong si Hagar. At ano nangyari? Na mula noong siya mabuntis, nagkaroon na po ng kapaitan. Mayroon ng hindi magandang relasyon sa pagitan itong si Sarai at saka itong si Hagar. Bakit? Sapagkat, ang sabi nga, hinamak nitong si Hagar, itong si Sarai. Kaya, ano ginawa nitong si Sarai? Sinabi niya kay Abraham. Ang sabi niya, ngayong buntis na si Hagar, hinahamak na niya ako. Kaya mapapansin po natin na ito pong si Hagar at saka si Sarai, nagkaroon po ng kapaitan sa pagitan nila. Doon nag-umpisa po yun eh. Kaya mamaya-maya ng konti, malalaman natin kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa Middle East. Ano po? At ano ang sanhi? Yan ba political o religious na war? Kaya diyan pa lang si Sarai at Hagar, nang mabuntis itong si Hagar, ay hinamak na niya itong si Sarai. Kaya mayroon ng bitterness po na nangyayari sa pagitan po nila. Hindi magandang pangyayari. Ano ngayon ang kasunod na nangyari? Next slide. Basahin po natin ito. Basa lang tayo ng basa sa 11. Sinabi pa ng anghel ng Panginoon sa kanya, buntis ka na at hindi magtatagal ay magkakaanak ka ng lalaki. Yan ang sabi ng anghel ng Panginoon Diyos kay Hagar. Ang sabi, buntis ka na at hindi magtatagal magkakaanak ka ng lalaki. Pangangalanan mo siyang Ismael. Doon pala galing yan. Diyos pala ang nagpangalan sa magiging anak nitong si Hagar sa pamamagitan ng anghel.
Ang ipapangalan mo, sabi ng anghel ng Panginoon kay Hagar, Ismael. Dahil pinakinggan ng Panginoon ang pagtawag mo sa kanya dahil sa iyong pagtitiis. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asong gubat. Mapapansin po ninyo, ito ay ating dapat na maunawaan sapagkat hindi naman po ito tinuturo sa atin doon sa Iglesia ni Cristo. Pero ang anak mo ay mabubuhay na katulad ng isang asong gubat. Kakalabanin niya, papansinin po natin ito, kakalabanin niya ang lahat at ang lahat ay lalaban sa kanya. Kahit ang mga kamag-anak niya ay lalaban sa kanya. Bumalik si Hagar kay Sarai at dumating ang panahon na nanganak siya ng isang lalaki. Pinangalanan ni Abram ang bata na Ismael. So ano ho nangyari ngayon? Nang buntis na itong si Hagar, ay kinausap na ng anghel ng Panginoon at ang sabi, ipapangalan mo sa maging anak mo ay Ismael. Yun nga po ang nangyari. Nang mga anak na itong si Hagar, pinangalanan ni Abram ang anak niya kay Hagar na Ismael. Kaya nagkaroon ng Ismael. Pero itong si Ismael, mabubuhay na katulad ng isang asong gubat. Ay titira ito sa wilderness. Diba mga kapatid? Asong gubat eh. Kaya mga kapatid, ano ngayon ang kasunod na pangyayari? Basahin natin itong next slide. 17:15. Ito nakasulat. Tungkol naman po ito kay Sarah. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo na siya tatawaging Sarai, kundi mula ngayon ay Sarah na ang itatawag mo sa kanya. Pagpapalain ko siya at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Magiging ina siya ng maraming bansa at ang iba niyang mga lahi ay magiging hari. Nang marinig ito ni Abraham, nagpatira pa siya bilang paggalang sa Diyos. Pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, magkakaanak pa ba ako na nasa 100 taong gulang na? At si Sarah, mabubuntis pa kaya siya na nasa 90 taong gulang na? Sinabi niya sa Diyos, kung ganun po ang mangyayari, naway pagpalain niyo rin po ang anak kong si Ismael. Sumagot ang Diyos, ang totoo ay ito, ang asawa mong si Sarah ay manganganak ng lalaki at papangalanan mo siyang Isaac. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo at magpapatuloy ang kasunduan ito sa mga lahi niya magpakailanman. Di tapos na tayo kay Hagar. Ang magiging anak niya ay tatawaging Ismael. Pero tandaan ninyo, nagkaroon na po ng kapaitan sa pagitan ni Sarah at saka ni Hagar noong mabuntis itong si Hagar. Pero tungkol naman sa pangako ng Diyos kay Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, tungkol naman sa asawa mong si Sarai, hindi mo na siya tatawagin Sarai, kundi Sarah na. Bakit? Magkakaanak ka. Pero ano naging damdamin nitong si Abraham? Masaya na sana siya na ang magpapatuloy ng covenant ng Diyos sa kanya ay itong si Ismael. Bakit? Yan ang katunayan, Nang marinig ito ni Abraham na siya magkakaanak kay Sarah, nagpatira pa siya bilang pagalang. Pero tumawa siya sa kanyang narinig. Sinabi niya sa kanyang sarili, magkakaanak ba ako? Madalit sabi, kung si Abraham lang ho, para sa kanya, si Ismael ang magpapatuloy ng covenant ng Diyos sa kanya. Pero nag-insist ang Panginoon Diyos, hindi, magkakaanak ka. Sa pamamagitan ng anak mo ito, ipagpapatuloy ko ang kasunduan ko sa iyo. At ang ipapangalan mo sa magiging anak mo kay Sarah ay Isaac. Kaya yan nga po nangyari mga kapatid. Katulad ng ating alam na ay nagkaanak na itong si Sarah at ang pagitan nila siguro ni Ismael ay humigit kumulang sa 13 o 14 na taon apart. Nang ipanganak si Ismael, mga 13 years o 14 years after, ipinanganak naman itong si Isaac bilang katuparan po ng pangako ng Diyos kay Abraham. Kasi nanganak siya si Sarah, mag-100 taon na si Abraham. Almost 25 years siya naghintay. Di ba? Kaya ang mga katotohanan ito
ay ating mababasa sa Biblia at ang ating binibigyan ng pansin po rito ay yung pong tipan ng Diyos kay Abraham. Hindi ho magpapatuloy kay Ismael, kundi magpapatuloy kay Isaac. Gaya nga po ng ating ipinakita kanina, ano ho, na diagram mula kay Hagar, magkakaroon ng Ismael, at mula kay Ismael, magkakaroon ng Muhammad na pinakapropeta nila, at magkakaroon ng Islam. So yung Islam po ay galing din kay Abraham sa pamamagitan ni Hagar. Yung mga Arabo na yan, galing po yan sa lahi ni Ismael. Pero ang Kristyanismo, maging ang ating Panginoong Yahushua, ay nanggaling po sa kay Isaac. Mula kay Abraham at Sarah, nagkaanak sila ng isang lalaking si Isaac. Mula kay Isaac naman, nagkaanak si Isaac ng dalawang yung kambal, si Isaw at saka itong si Jacob. Nakuha nitong si Jacob yung pagkapanganay at mula roon kay Jacob nagkaroon ng 12 tribo ng Israel na yung bumubuo sa Jewish people. Nagkaroon po ng dalawang reliyon dyan, Judaismo at Kristyanismo. Sa pamamagitan po ni Isaac, ipagpapatuloy ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham at nagpatuloy po yan hanggang sa ating Panginoong Yahushua Hamashiach, mga kapatid. Ano katunayan po niyan? Basahin po natin ito sa Aklat ng Galasya. Ito pa ang mga suporta ng talata ng Biblia. Ito pa sa 3. Ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniutos ng kautusan. Kaya balikan muna natin ang tanong, bakit po mahalaga na ating malaman na ang Panginoong Yahushua ay galing sa lineage ng ating ni Isaac, mula sa anak ni Abraham at Sarah. Sapagkat alam nyo, kung ang ating pagbabatayan po ay ang pagsunod sa kautusan ni Moises, dumating kasi yung panahon ni Moises, nung sila'y mapalaya mula sa pagkabiyag sa Ehipto, binigay sa kanila ang kautusan, katulad ng mga kapistahan at pangingilin ng sabat. Pagdating po dyan sa mga pangingilin ng sabat at kapistahan, na alam naman natin, lumalarawan yon sa ating Panginoong Yahushua. Yung 7 kapistahan, lumalarawan lahat yon sa ating Panginoong Yahushua. Yung araw ng kapahingan, lumalarawan yon sa ating Panginoong Yahushua. Di ho ba? Bakit mahalaga po ang pagdating ng Panginoong Yahushua? Ang sabi rito, ngunit hindi natin masunod ang lahat ng iniutos ng kautusan. Kaya sinumpa tayo ng Diyos. Sabi ni Pablo, tinutukoy niya ang kautusan na hindi masusunod ng tao, yung kautusan ni Moises. Mahirap yun eh. Pero ngayon, yun, sabi niya, yung presente, ngayon, panahong Kristyanismo na, tinubos na tayo ni Kristo o ng Kristo sa sumpang ito. Sinumpa siya alang-alang sa atin. Dahil sinasabi sa kasulatan, isinumpang sino mang binitay sa puno. Sinumpa, ibig sabihin pinarusahan ng Panginoong Yahushua para sa atin po. Ano yun? Para tayong matubos. Bakit? Hindi natin kayang sumunod sa kautusan eh. Di ba? Kaya may Kristo o Yahushua na siya ang siyang ating pinagmulan ng ating katubusan. Ang sabi pa rito sa 14, ginawa ito ng Diyos para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham. Yan ang Abrahamic covenant. Yan ang tipan ng Diyos kay Abraham. Ginawa niya ng Kristo ang tumubo sa atin. Yan ang purpose. Para ang pagpapalang ibinigay niya kay Abraham ay matanggap din ng mga hindi Hudyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus o Yahushua. At para matanggap natin ang ipinangakong Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Nakita ko ninyo ang kahalagahan ng diagram kanina. Abraham, Sarah, Isaac, Jewish people, Judaism, Christianity. Tayo kabilang sa Kristyanismo. Ang tunay na Kristyanismo ay yung sumasampalataya kay Yahushua, ang siyang tumubo sa ating kasalanan. At sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua ay ating matatanggap yung patuloy na tipan ng Diyos kay Abraham na magpapatuloy hanggang sa darating na mga lahi. O di ho ba? Kaya natupad po yan. Tuloy pa natin para lalo tayong makaunawa. Ano pa sabi ng Biblia sa 16:21? Next slide. Ito po nakasulat.
Ngayon nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang salinlahi. Hindi niya sinabi sa mga apo mo na nangangahulugang marami, kundi sa apo mo. Nang ibig sabihin, iisa. At ito'y walang iba kundi si Kristo ang Kristo. Itong ibig kong sabihin. May kasunduang ginawa ang Diyos kay Abraham. Yan nga ang covenant ng Diyos kay Abraham. At ipinangako niyang tutuparin ito. Ang pangakong ito'y ibinigay niya 430 taon bago dumating ang kautusan. Kaya, ang pangakong iyon ay hindi mapapawalang bisa o mapapawalang saysay ng kautusan. Sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, ang tinutukoy na kautusan, yung mga kapistahan, yung kautusang ibinigay ng Diyos nung mapalaya ang Israel sa pagka-alipin mula sa Ehipto, kasama na po ang pangingili ng sabat. Ang sabi ni Pablo, sapagkat kung matatanggap natin ang pagpapala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ng pangako ng Diyos kay Abraham. Ano ibig ipahiwatig sa talatang yan? Kung tayo po ay maliligtas sa pagsunod sa kautusan, o ano pang silbi ng pagkakaroon ng Kristo? Yun lang yun. Di ba? Tuloy natin. Ngunit ang totoo, ibinigay ng Diyos ang pagpapala bilang pagtupad sa pangako niya. Kung ganon, ano bang yung silbi ng kautusan? Ibinigay ito para malaman ng tao na nagkakasala sila. Di ba? Kaya lang natin alam na tayo nagkakasala sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kung walang kautusan, walang nakakaalam kung siya ay nakakagawa ng kasalanan. Di ba? Paano masasabing nakalabag siya kung wala namang kautusan? Di ba mga kapatid? Kaya ang tawag sa kasalanan, paglabag sa kautusan. Yung pong kautusan na tinutukoy po ni Pablo dyan yung kautusan nga nung panahon ni Moises Hindi natin kayang gawin po yun. Maging nung panahong una, walang nakagagawa po nun halos. Mahirap gawin yun Di ba? Ngunit ito'y hanggang sa dumating lamang ang ipinangakong apo ni Abraham. Sino yan? Walang iba kundi ang Panginoong Yahushua. Di ba? Siya ang ating pong, sabi nga, perfecter ng ating faith. Di ba? Siya lamang ang ating tanging paraan para tayo po ay makasunod sa kalooban ng Diyos para matubos ng ganap sa kasalanan. Ito pa, ibinigay ng Diyos ang kautusan sa pamamagitan ng mga anghel at silang nagbigay nito sa mga tao sa tulong ng isang tagapamagitan. Ngunit ang pangako ay hindi tulad nito. Dahil nang ibigay ito ng Diyos kay Abraham, hindi siya gumamit ng tagapamagitan o mga anghel, kundi siya mismo. Kung ganon, taliwas ba ang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Sapagkat kung ang kautusan ay makapagbibigay buhay, ito na sana ang naging paraan ng Diyos para ituring tayong matuwid. Nakikita niyo ho, ang mga nangingili ng sabat, karapatan nila yun Pero kaya tayo hindi nangingili ng sabat at ng mga kapistahan, dumating na kasi yung inaaninuhan Sino yung inaaninuhan? Ang Panginoong Yahushua, ang Kristo. Ang sabi nga ng Apostol Pablo kung ganon, taliwas bang kautusan sa mga pangako ng Diyos? Hindi. Sapagkat kung ang kautusan, yun ang kautusan kay Moises noon, kasamang sabat na yan, kapistahan, ay makapagbibigay buhay, ito na sana ang naging paraan ng Diyos para ituring tayong matuwid. Pero hindi. Para tayo ituring na matuwid, dapat masakop tayo ng dugo ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Diba kapatid na Jeriel? Kailangan talaga sa tao masakop noong Messianic law. Kasi yung kautusan, panahon ni Moises, hindi na aplikable sa panahon natin ngayon. Umanino na yun doon sa gagawin ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya, sabi nga dyan, maliwanag kung ang kautusan ay magbibigay buhay, sana yun na yung paraan ng Diyos para ituring tayong matuwid. Kung yung kautusan na itinuro ni Moises ang magbibigay ng buhay na walang hanggan, di ba? Yeah. Bakit? Sana yun na lang ang ginamit. Bakit naglagay pa ng Mesyas? Ayun. Yan ang Di ba? focus doon. So makatwid, ang panahon natin ngayon, kasi yung kautusan, panahon ni na Moises yan para sa mga Israelita yan. Sa panahon ni Moises, mga Israelita nasasaklaw ng kautusan na yan. Ano po ba yung mga kautusan na yun? Umaanino naman yun doon sa gaganapin ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya
Kumbaga alam niyo po, kapatid na Ernie, nakita niyo po ba yung, diyan, nung pagkagaling ka dyan sa may Bermuda, yung Bermuda Island, no? Paglalabas ka dyan, makikita niyo, kapatid na Ernie, may hati yung dagat, magkaiba ng kulay. Hmm? Kumbaga sa kautusan, yung kautusan ni Moises at saka yung kautusan ng Panginoong Yahushua, kumbaga sa dagat, parehong dagat. Pero Dagat. hindi nagsasama yun. Di ba? Yeah. Yung isa, umanino dun sa kabila, yung gagampanan ng Panginoong Yahushua. Bakit may mga tao ngayon bumabalik pa doon sa kautusan ni Moises? Di ba? Nangingili ng Sabat. Ano pa ginagawa? Meron pang ginagawa, mga kapistahan. At Oh, saka kada kapistahan may handog, may oh, pasalamat, pera ng handog. ginagaya yung bawat kapistahan. May handog. Merong mga ganyang relihiyon ngayon eh. Bawat kapistahan doon, may handog. Alam niyo po, ang isa sa mga gumagawa niyan, mga Hudyo. Yung mga Hudyo ngayon, ginagawa nila yan. Bawat kapistahan, ginagawa po kasi nila yung batas ni Moises eh. Kapatid na Erning, ano ba batayan ng pananampalataya ng mga Hudyo? O di ba Torah? Yeah. Nasaan ba yung mga kapistahan na yun? Nandun sa Torah. Nasa O, lumang tipan. pinag-aralan po natin na yung Biblia, yung lumang tipan, ang kabuuan ng lumang tipan, ang tawag TNK, Tanak. Yeah. Di ba? Tanak. Na ang bumubuo dyan ay Torah, Neivim, at Ketuvim. O, Yeah. pinag-aralan po natin ng linggo yan para meron tayong alam tungkol doon sa Bibliang pinagbabatayan natin ng pananampalataya. Ngayon, yung kautusan ni Moses, yun ang 5 aklat. Yung unang 5 aklat. Ang tawag doon, Torah. O, O, sa Griego, nandun yung mga Tetrasoko. kautusan ni Moises at nandun din yung mga kapistahan sa bayang Israel. Na ang bawat Tama. kapistahan, binasa na rin natin po yan, kapatid na Erning eh. Nung mga nakaraan, di po ba? Yeah. Kapag ka magdiriwang sila, kahit na yung tinapay na walang libadura o ano pa man, na kapistahan, kinakailangan ng mga lalaki pupunta doon sa tabernakulo at maghahandog. Kaya may mga handog. Kaya natatandaan ko, kapatid na Erning, nung kini-question yung iglesia na dati nating kinakabilangan, na tungkol doon sa mga tanging handugan at kung ano ang sagot ng isang ministro, yung namayapa na ngayon, sabi niya, kung alam nyo lang, ang mga Hudyo mas maraming handugan. Sabi, sabi niya, kung alam nyo lang, ang mga Hudyo maraming handugan. Aba, meron, yung palang mga ano, pati yung iglesia, medyo bumabaling doon pagdating. Alam nyo kasi, pag maraming handugan, isa lang ang ibig sabihin. Ano dadami? Dami pera. Ayun, naku, nakuha natin. Di ba? Kaya kapag maraming handugan, dami pera. O, ayan. Ayan. Tandaan natin, mga kapatid at mga taga-subaybay, sabi ng Biblia, ang ugat ng lahat ng kasamaan, ano po yun? Pag-ibig sa Sa salapi. kape. Ayan. Pag inibig mo yung salapi, yung salapi per se, hindi masama. Pero pag umiibig ka, sino ba yung umiibig dyan? Yung gusto marami. O, di ba? Ang gusto marami. Pag gusto mo marami, hindi ka naman nagtatrabaho, gusto mo maraming pera. Magtrabaho ka. Di ba? Kung nagtrabaho ka, meron kang sinweldo, dumami, meron ka sa bulsa mo, gumastos ka, walang problema doon. Pero diyan mo dadaan ang iyong ikabubuhay. Tuturuan mo yung mga tao na hindi naman para sa kanila. Mukhang ano yan Hindi ba? Kaya nga, Yeah, mukhang yung mga kahudyuhan, grabe. yung mga kahudyuhan ngayon, ganyan ang ginagawa. Nandun sila lagi sa panahon ni Moises. Sa panahon ni Moises, kapatid na Erning, ang kautusan sa panahon ni Moises, napakaraming handugan. Madami. Madaming Oh, handog. sa panahon ng Panginoong Yahusha, isa lang Isa lang beses eh. Ito Oh, lang. tuwing unang araw ng Sanlinggo. Oh, ayun lang eh. Di ba? Oh, Yeah. ano ka, simpan ka. Oh, ayon sa iyong iginiginhawa. Oh, pagkatapos ibibigay mo ng buong kagalakan o masaya. Oh, isang beses lang. Wala na nung kapistahan ganito, kapistahan gano'n. Sa bagong tipan, wala nun. Sa lumang tipan, meron. Sa tanak, meron.
Yung Tanak, meron yun. O, wag na natin puntan yung Tanak. Doon na lang tayo sa pinakauna, sa letter T. Torah. O, nandoon. Yeah. Ngayon, kapatid na Jeriel, pakinggan natin ang panig ng aklat ng Quran pagdating kay Yahushua. Ang Sige. sabi ron sa Quran, sa The Quran 19, chapter 19, verses 82 to 92, and they, Christians, tinutukoy, say, the most merciful Allah has and has a begotten son. Ayan ang alam nila, ayan ang sabi nila, no? You Christians have come up with something monstrous, something ridiculous, at which the heavens almost rupture, halos sumabog ang kalangitan, and the earth splits and the mountains fall and crumble because they, referring to Christians, attribute a son to the merciful Allah. It is not fitting for the most merciful Allah to have a son. Yan ang sabi ng Quran nila. Hindi daw angkop kay Allah na magkaroon ng isang anak. Ngayon, kaya dinideny nila na si Yahushua ay anak ng Diyos ayon sa kanilang aklat ng Quran. Also, Quran teaches that Jesus did not die on the cross as written in Quran chapter 4 verses 150 o verse 157. Grabing verse ito, 157. And for their saying, we have killed the Messiah, Jesus, the son of Mary, the messenger of God. In fact, they did not kill him. Sabi ng Quran nila. Oh, in fact, they did not kill him, nor did they crucify him, but, tuloy natin, no? But it may appear to them as if they did. Kaya sa kanilang Quran, sa bersikulong binasa po natin, ay kanilang sinasabi ng Yahushua ay hindi pinatay, hindi rin ipinako sa krus. Hindi lang yan, kapatid na Jeriel. Sa ating ginawang pag-research, ay ang Islam ay nagsasabi rin na yung mga unbelievers, yung mga hindi sumasampalataya, yung pong naniniwala kay Yahushua. Pag naniwala ka kay Yahushua, hindi ka sumasampalataya na tunay para sa kanila. Ito katunayan po yan. Sa Quran, chapter 5, verse 17, they disbelieve. Those unbelievers, those who say God is the Christ, the Son of Mary, also they say that those who believe in Jesus as the Messiah are cursed by Allah. Kaya ayon sa Quran, hindi sila naniniwala na ang Kristo ang Mesyas. Siyempre, ipipilit nila si Muhammad kapatid na Jere. Common sense lang, di po ba? Kapag yun ang kanilang pinaka-propete. Yun ang kanilang halimbawa ng mabuting asal daw para sa kakaibigan nating mga Muslim. Kaya pag kayo naniwala ayon sa kanilang Quran na si Yahushua ay Mesyas, may curse ka by Allah. It says in Quran 9:30, it says, and Christians said, the Messiah is the Son of God. These are their statements out of their mouths. They emulate the statements of those who blasphemed before. Kaya pag sinabi mo na ang Kristo ang siyang Mesiyas, blasphemer ka para sa mga Muslim. Ito yan, kapatid na Erning. Kung yan ang sinasabi ng Islam, no, na ang ating Panginoong Yahushua ay hindi Mesaya, meron sila kakampi. Sino yan? Yung mga Hudyo. Pareho lang kayo. Yung Islam, Hudyo, magkakampi pagdating sa laban kay Yahushua. Yan, magkakampi. Yeah. Si Yahushua, hindi Mesaya doon sa Jewish religion. Ang mga Jewish religion, nag-iintay pa ng Mesaya. Hanggang ngayon, yeah. Hanggang ngayon, nag-iintay pa yan. Ang mga Hudyo. Yung pag sinabi nating Hudyo, yung ang religion nila, Jewish, no? Jewish religion. Kasi meron din tinatawag na mga Israeli Christian Di ba? Meron. Hindi yung mga Jewish Christian. Kasi pag sinabi mo Jewish, religion nila yun Jewish Di ba? Yeah. Kaya yung mga Israeli Christian, yung baka bukod yun sa Jewish Israeli na yung mga Israelita na yun, na Israeli na Hudyo, hindi na naniniwala yun na Panginoong Yahushua ay siyang Mesyas.
Pero naniniwala sila merong ipinako sa krus. Totoo yun. Naniniwala sila ron. O, doon naman, contradiction sila nung Muslim, o di ba, nung Ng Muslim. Islam. Yeah. Nagka-contradiction. Hindi daw pinako sa krus ang Yahusya. Hindi daw Pero pinatay. ang mga Hudyo ngayon, alam nila may ipinakong tao doon sa krus sa panahon ng mga Pariseo noon. O alam nila Totoo yun. yun. Sa Yeah. makatwid, pagdating, yan, pare-parehong Abrahamic religion yan. Ano po? Yeah. Yung Islam, aling kay Abraham, sa pamamagitan ni Ishmael. Ako, may napuna ako dito sa pag-aaral natin eh. Ang Yeah. ipinangalan ni Abraham doon sa kanyang mga anak at sa pamamagitan din ng pagtulong sa kanya ng Diyos, parehong nagsisimula sa letter IS eh. Yeah. IS. Yeah. Di ba? Isaac at Si Ismael. Isaac at saka si Ishmael. Oh, kita mo Yeah. yan. So, sa mga tweet, Ngayon, hmm, yung mga bagay na pinag-aaralan natin, no po, makikita natin yung isang malaking picture. Sa simula pa, no, yung religion na yan, yung mga Abrahamic religion, hindi lang yung isa eh. Yung mga Abrahamic religion, away-away. away-away. Totoo Away-away. yun. Kasi simula pa kasi ano kay Sarai at saka kay Right. Hagar. O, Yeah. di ba? Yung dalawang babae na nagkaanak na anak ni Abraham, ayaw magkaaway. Hindi ba? Natural kung yung ina ay kaaway yung kabilang isa. O ano sa palagay niyo sinasabi do sa anak? Ganon din ang mangyayari. Kaya yung gulo ngayon sa Middle East po, maya-maya malalaan natin. Yeah. Hindi may kinalaman yan po sa religious war. Ito, alam nyo, ang Tukpasin. Islam claims that the angel that revealed the thing to Muhammad, yung propeta nila, ay si Angel Gabriel. Pero alam nyo, kung babasahin po natin, mga kapatid, sa Biblia, magkaiba eh. Di ba? Magkaiba eh. Magkaiba yung claim nila na yung anghel na nagpahayag ng mga bagay kay Muhammad na propeta ng mga Muslim po, ay magkaiba sa Gabriel na itinuturo ng Biblia. Basahin natin, next slide po. Sa Lucas, ito nakasulat. Nabagabag si Maria sa sinabi ng anghel. Inisip niyang mabuti kung anong ibig sabihin nun. Kaya sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, dahil pinagpala ka ng Diyos. Magbubuntis ka at manganganak ka ng isang lalaki at pangangalanan mo siyang Yahusya. Yan po ay si Gabriel, ang anghel na yan na nagpakita kay Maria. Nang sabi niya kay Maria, magbubuntis ka. O samantalang kung ito'y si Gabriel, yung anghel na nagpakita kay Muhammad, ibang anghel po yun eh. Ibang Gabriel po yun. Hindi yun ang Gabriel na anghel na nagpakita kay Maria. Bakit? Yung anghel na nagpahayag kay Muhammad inudyukan si Muhammad daw wag maniwala kay Yahusya. Samantalang si Gabriel na anghel na nagpakita kay Maria rito sa binasa natin, nagtuturo tungkol sa magiging anak ni Maria na walang iba kundi si Yahusya. Kaya ibang Gabriel yon ang nagpakita kay Muhammad. Alam niyo mga kapatid, ang Islam ay nagtuturo din ng kaligtasan. Pero ang kanilang kaligtasan hindi nakabatay po sa Panginoong Yahusya. Na gaya ng ating binasa kanina, hindi tayo makakasunod sa kautusan ni Moises. Kaya nga ang Panginoong Yahusya ang isinugo ng Panginoon Diyos para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kaya ang kaligtasan natin ay kamatay ng Yahusya, na-redeem tayo, sumampalataya tayo, sumunod tayo kay Yahusya, na malagi tayong tagasunod niya, kaligtasan ng katumbas nun. Sa Islam kaya, anong saligan ng kanilang pananampalataya? Faith o gawa? Pakinggan natin. Ito, basahin natin. Next slide po sa ating referensya. Ayan po. Pakibasa kapatid na Jeriel, yung 5 pillars of Islam. The 5 pillars of Islam. Shahada. Shahada. Believing there is no God but Allah. Salat. Praying 5 times daily. Zakat. Giving charity or alms to those in need. Saum. Fasting during the month of Ramadan. Hajj. Making a pilgrimage to Mecca.
Yan ang kanilang kaligtasan. Yung anong pillar ng Kaligtasan. Islam, ano? Yan ang five pillars of Islam. Pagka pinag-aralan mo yan, no? Halos kopya rin doon sa nakasulat sa Biblia eh. Hindi ba? Ayan, makikita mo, believing there is no God but Allah. So, sa kanila ay monotheism. Kay Abraham natutunan yan eh. Totoo yun, yeah. Di ba? Natutunan yan kay Abraham. Natutunan niya ng mga Hudyo sa pamamagitan ni Isaac. Natutunan niya ng mga Muslim sa pamamagitan ni Ismail. No? Doon yung linya na yon. Actually, natutunan niya ng mga Kristiyano at ng mga Hudyo at ng mga Muslim at ng iba pa. Kay Abraham, sapagkat Doon si galing Abraham, talaga yun. isa lang ang Diyos ni Abraham eh. Di ba? Ngayon, Yeah. ang pangalan para sa kanila, ng pangalan ng Diyos sa kanila ay Allah. Ayan. Sa Hudyo, actually, ay may pangalan din. Ayaw lang bigkasin ng mga Hudyo. Pero mayroong Yeah. nakaletter, mayroong lettering. Yan po, yung Allah, pag binasa yan ng mga Muslim, hindi katulad ng pagbasa natin ngayon na from left to right, from right to left din yan. Yung Arabic, ano po, left, Yeah. right to left din ang pagbasa dyan. Ang Hebrew, right to left din ang pagbasa nila. Okay? Sa mga Hudyo, ang pangalan ng Diyos, sabi nga, Elohim is Yad He Waw He. Alam natin yun, pinag-aralan natin nung mga nakaraan yon na yung isang professor na Jewish, sabi niya, this is the name of God. Nung pinag-aaralan yung sabi nga, the power of the Hebrew alphabet. Kung natatandaan natin yan, no? The power of the Hebrew alphabet. Pinakinggan natin yung isang nagtuturo na Hudyo. Sabi niya, oh, this is the name of God. Yad, Hey, Wow, Hey. That's the lettering. Yad, Hey, Wow, Hey. No. But I cannot pronounce it, sabi niya. Ngayon, meron namang isang Arabic na pinag-aralan natin, napakinggan natin. Ang sabi niya, yung pangalan ng Diyos, talagang from right to left. Di ba? Yun ang Binigkas pa eh. binigkas niya yung pangalan ng Diyos. Kasi hindi naman siya Hudyo eh. Most likely, Arab. So, Arab. meron din yung Arab eh. Kasi nga magkakamag-anak naman yan. Isang pisa. Sabi Kaduguyan. nga, isang pisaya. Kaya yung lingwahe nila, meron silang nalalaman. Binigkas niya yung pangalan. Sabi niya, yung pangalang Jehovah, hindi yan ang pangalan ng Diyos. Sabi niya ganon. Dapat ang pronunciation dyan ay Yahuwah. Yahweh. Sabi niya, Yeah. Yahweh. Yun ang sabi niya. Yung Jehovah, hindi, walang letter J. Sabi niya nga, Yun ang pagbigkas dyan. Yahweh. Yun ang pagkakabigkas nung, hindi ko alam kung Arabic yun o Hudyo rin yun, pero yun ang sabi niya. Hindi Jehovah. Kaya along the way, sa ating pag-aaral, no, yung sinasabi natin ang bigkas, kasi isa yung spelling Yad, Hey, Wow, Hey. Sa mga bago pong nakikinig, pag sinabi natin Yad, Hey, Wow, Hey, yun po ang letters in Hebrew. Sa Pileo Hebrew, Yad, Hey, Wow, Hey. At sa Modern Hebrew, Yad, Hey, Wow, Hey din. Ano po? Yun ang letters ng pangalan ng Diyos. Ngayon, yan. Isa lang ang Diyos ng Islam, si Allah. Isa lang ang Diyos ng Hudyo, Yad, Hey, Wow, Hey. O, bigkasin na natin, Yahuwah. Yahuwah. Isa lang ang Diyos ng Kristiyano, yung tunay na Kristiyano o Yahusyano. Sino? Si Yahuwah. Ngayon, yung Allah, Arabic di ba? Sino ba si Allah? O hindi si Yahuwah din. Diyos ni Abraham. O di po ba? Sapagkat si Abraham, whether we like it or not, ano po, ang pinanggalingan ng tribe of Israel. Correct, yeah. Oh. So, si Abraham ang pinanggalingan ng Jewish people. Siya din ang pinanggalingan ng Arab. Pero, Arab. sino ang legitimate? Ayan ang tanong. Sa mga anak ni Abraham. Bagamat gusto niya sa ating pinag-aralan, gusto niya na si Ismael. Pero nasabi ng Diyos, hindi, mga anak yung asawa mo. Yeah. Magiging ina siya ng mga bansa. Mga anak, ipapangalan mo naman, Isaac. Doon nagdaan ng Diyos. Doon sa linya na yon, yung linya na yon ng lahi ni Abraham. Doon. Kaya,
Como ang natutunan nun, ang pangalan ng Diyos ay Yahuwah, na ayaw nga lang nilang bigkasin, so si Allah ay si Yahuwah. Oh, pero minsan sinasabi nila, pag sinabi mo God but Allah, no? Pag sinabing, yung may tinatranslate sila God is great. Pag sinabi ng Arab na God is great, pagka tinranslate mo doon sa wika nila, Allahu Akbar. Di ba yun ang sinasabi nila? Yeah. Allahu Akbar. Oh, tama yun. God is great. Great. Allahu Akbar. Oh, tapos pinagduduktong pa rin nila yan, kapatid na Erning, yung si Muhammad at saka si Allah. Ano po? Pagka nagtiyan ka, sabi nga si Muhammad ay sugo ni Allah. Pagka sinabi nila yan, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Ayan. Yan ang sinasabi ng mga Muslim na si Muhammad ay sugo ni Allah. Ayan. Doon sila dumadaan. So ito pa, salat. Praying 5 times daily. Nananalangin. Yeah. Sa Christian, sa bawat pagkakataon nananalangin. So panalangin din, ano? Zakat, giving charity or alms to those in need. Yan din ang doktrina rin ng Panginoong Yahushua yan eh. Hindi ba sabi niya doon sa maya, benta mo yung ano mo, yung kayamanan mo, Yeah. pamigay mo sa mga duka. O di ba? Yan eh, doktrina rin eh ng ating Panginoong Yahushua eh. Swam, fasting during the month of Ramadan. Ayan, ginawa ng ano yan, ng mga Hudyo. Ano tawag nila dyan? Yung tawag na nila sa kapitan. Yun, Fasting during yung the month of tinatawag nilang Ramadan. sabat, di ba? Yan. Yung Sabat. pangingili ng sabat. Sa sabat kasi, kapag na Erning, sa utos sa mga taga-Israel, hindi ka talaga kakain. Mag-apon yun. Wala kang gagawin. Kakain ka lang doon sa gabi na. So, ganun din, Ramadan. So, makikita niyo yung practice, ano? Ito naman, Hajj, making a pilgrimage to Mecca. Ngayon, sa hula, hindi sa Mecca magpipilgrimage ang buong mundo. Sa Sa Jerusalem. Jerusalem. Yeah. Oh. Kaya magkaiba eh. Kaya dito, kapatid na Jeriel, ang batayan ng pagliligtas sa kanila, batay sa mga gawa. Kaiba yun ng ating, sa panig natin, ang atin ay pananampalataya kay Yahushua bilang Mesiyas at pagsunod sa Kanya, sa Kanyang movement, at matubos ka ng Kanyang dugo. Ngayon, anong sabi ng Biblia sa mga nagtakwil kay Yahushua? Katulad ng mga kaibigan nating Islam, itinatakbo nila si Yahushua. Pati Tinatakbo Hudyo, nila. mga kapatid Oo, ni pati Ernie, ibang pati mundo. Hudyo, na So nagtakwil next sa slide kanya. po, basahin natin. Ito, sa unang Juan, ito nakasulat. At sino bang sinungaling? Ang taong nagsasabing hindi si Yahushua ang Kristo. Siya ang Antikristo. O di ba ayaw maniwala nila na ang Kristo ay pinako sa krus? Mhm. Ayaw nilang maniwala na ang Kristo ay namatay? Ayaw paniwalaan niya ng mga kaibigan nating mga Muslim eh. Anong tawag sa kanila? Kung ayaw nilang paniwalaan yun, di Antikristo. Ayaw nilang kilalanin ang ama at ang anak. Ang taong hindi kumikilala sa anak, hindi sumasa kanyang ama. Ngunit ang taong kumikilala sa anak, sumasa kanyang ama. Kaya pagka ikaw ay ayaw kumilala kay Yahushua bilang Mesiyas, sinungaling. Kabilang po dyan yung ating mga kaibigan na patawad, yung mga Islam, dahil sa ayaw nilang kumilala kay Yahushua. Mas kinikilala pa nila si Muhammad kaysa kanya. Di ba? Ngayon, alam natin, kapatid na Jeriel, sabi ni Pablo, kahit isang anghel mula sa langit, maging kami, ang magturo sa inyo ng ibang ebanghelyo, itakwil niyo. Kaya dapat nating itakwil ang mga nagtuturo ng ibang libro maliban sa Biblia. Sa Biblia, mababasa natin, I am the only way, sabi ni Yahushua. Kaya siyang ating religion eh. The only way to God, sapagkat ang kahulugan ng religion ay galing sa Latin religare, ay paraan upang ikay makapanumbalik sa Diyos o daan patungo sa Diyos. I am the only way. Kaya ang ating ginamit, common sense, sumunod tayo kay Yahushua. Hindi tayo sumunod sa tao na katulad natin na nagkakasala, pwede maging corrupt. Sumunod tayo sa perpekto. Kaya tayo iglesia ni Yahushua. Kaya mga kapatid, ang Islam po ay kumukontra talaga sa Biblia, sa totoo Alam lang niyo, po. kapatid Oh, Ernie,
Hindi naman nila pininiwalaan yan. Pero ang pinag-aaralan natin, dahil ginagalang natin ang Ginagalang pananampalataya, natin. ginagalang Yeah. natin ang pananampalataya ng mga kapatid nating Muslim, Oh no? yeah, ginagalang natin Ginagalang yan. natin yan. Hindi lang Ang maiwasang pag-aralan. kanina, binanggit ka doon sa binasa mo. Sabi nga, hinahanap natin, hindi natin sinasabi po dito sa programang ito kung sino tama, hindi. Hindi kami yung tama, hindi yung Totoo. Muslim ang tama, hindi yung ibang religion ang tama. Hindi yun ang hinahanap natin. Ang hinahanap natin sa pag-aaral natin, ano ba talaga tama? Di ba? Saan ba tayo talaga susunod? Sino ba talagang susundin natin? Ano ang tama? Yan ang ating hinahanap. Hindi yung kung sino sa mga nagtuturo o nangangaral ang tama. Lahat po ng mga nangangaral, kasama na kami, ano po, ay claimant lang. Nagkiklaim. O, ang inyo pong dapat unawain, mga taga-subaybay, sino ang may malakas na claim? Nasa sa inyo po ang magiging pag ano niyan ang inyong pagpapasya. Nasaan ang claim na malakas? Na ang ibig sabihin, sensical, may sense ba yung claim na yon? Logical ba yung claim na yon? Kasi kanina, kapatid na Erning, ano po, sabi nga, buo na Biblia, tsaka pa lang nabuo yung Quran eh. Yeah, huli-huli. Ngayon, binasa nyo kanina na ang pinagbatayan nila doon sa paghahalal kay, kay Muhammad. Muhammad, ay si Anghel Gabriel. Mm, Saan ba nakasulat si Anghel Gabriel? Hindi ba sa Biblia? yeah. Oh, doon binanggit si Anghel Gabriel sa Biblia. Hindi pa yon. Meron silang mga pinagbabatayang hula. Anong hula? Hula ni Daniel. Ayun, si Daniel ba taga saan? Propeta ng Israel. So, kung makikita nyo, alin dyan ang may sense? Di ba? Saan kayo lilinya? O, ayan tao. Kaya yung iba, pinili nila yung Islam. Siguro meron silang nakita doon, yun ang may sense sa kanila. Bakit hindi natin pinili yung Islam? Kasi sa akin, walang sense yun eh. May mga question ako doon eh. Di ba? Pero sa mga tao na umanib yan, ilang bilyon kapatid na earning? To almost 2 billion. Almost 2 billion people. Ang religion nila, Islam. So, ibig ba sabihin, puro nonsense sila para sa akin? Hindi sila yung nonsense. Ang nonsense, yung doktrina. Hindi ba? Yung aral. Yung aral. Kasi nga, saan ba galing? Yung aral na yun. Kung Muhammad eh, Minsan, Brad. Ngayon, kapatid na ito yan, yan. ito lang yan Oh. eh. No? Hmm. Sa atin, ano? Kapag ang isang tao ay sumampalataya sa isang bagay, alam ba, pinaniwalaan mo yung Quran. Yung Quran, totoo na sa'yo. Ganon din tayo. Ano ang pinaniwalaan natin? Biblia. Kaya yung Biblia ang totoo sa atin. Ano naman ang totoo sa mga Hudyo? Torah lang. Yun lang ang Yeah. totoo sa kanila. Walang bagong tipan. Di ba? Sa makatwid, ang lahat ng relihiyon sa buong mundo, ano man yan, sabi nga natin, ang pinag-aaralan natin ngayon dalawang malalaking relihiyon, Kristyanismo at saka Islam. O, isama na natin yung Hudyo, Abrahamic din yun eh. Hindi po ba? Mamili ang tao. Kaya nga ang tao, may inaasahan eh. Ano ang inaasahan? Mga kapatid, mga kaibigan, kaligtasan. Ano mang reliyon, umaasa sa kaligtasan po, kapatid na Erling, di po ba? Tama. Yeah. O, umaasa lahat ng tao sa kaligtasan. Kaya ang tao, mayroon siyang tinatawag na ano ang prerogative mo? Ano ang pipiliin mo? Yan sabi ng Diyos, oy, nilagay ko sa harapan mo buhay, kamatayan. Pili mo buhay. So, ang Diyos ay God of choices. God wants people to choose. Kaya napakarami. Oh. Kaya applicable rin po, kapatid na Erning, dito sa ating pag-aaral. Yung sinabi ni Apostol Pablo, nagkabahabahagi nun yung iglesia, mabutian niya yun para malaman natin kung sino ang genuine. Ngayon, maraming relihiyon. Yung mga tao, tignan po ninyo. Ano ang relihiyong patungo sa Diyos? Pero sa amin, ang tanong ay babaguhin namin. Sino ang relihiyong
patungo sa Diyos. Sapagkat sa amin, na mga Yahusian, ang relihiyon ay tao, hindi organisasyon. Ayun. Ngayon, kapatid na Jeriel, ah, itinuro ng Islam na ang mabuting halimbawa raw ay si Muhammad, hindi daw ang Kristo. Bueno, paghambingin natin ang dalawa, Yahushua at Muhammad. Si Yahushua po ay nakagawa ng himala. Wala akong mababasang may nagawang himala itong si Muhammad. Si ang Kristo po ay ika nga ay nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, lumakad sa dagat. Si Muhammad, wala akong alam dyan. At saka, ang Kristo po hindi nagkasala, kapatid na Jiril eh. Si Muhammad, ito, tingnan natin. Let us show the video. Si Muhammad kaya, anong patotoo ng mga nag-aral, ng mga researcher? Ito, pakinggan natin itong video na ito. Tungkol kay Muhammad. Khomeini, the famous founder of the Islamic Republic of Iran, was 28 years old when he married his bride who was 10 years old. He also recommended that Muslim men marry girls before they reached puberty. In other words, when they're 9, 10 years old. Now, this also is an imitation of Muhammad as depicted in Islamic tradition. When Muhammad was 51 years old, he married a 6-year-old girl named Aisha and consummated the marriage, or in other words, raped her, because of course she had no way to refuse consent when he was 54 and she was 9. Because Muhammad is the excellent example as specified in Quran 33:21, as I noted before, that also is an excellent example. And there is considered to be no moral difficulty with seizing a child and raping the child, because Muhammad did it. Kaya diyan po ay atin pong nakita at narinig sa maikling pahayag nitong isang nag-aral ng Biblia at Quran, na talagang itong si Muhammad ay hindi worth na maging modelo pagdating sa moral. Ang Panginoong Yahushua hindi nagkasala, si Muhammad. Si Muhammad po ay mahirap ang buhay, naging buhay niyan mahirap man sabihin, pero totoo, yan. Isipin mo, edad 51, ginawa niyang asawa yung 6 years old. At yan ngayon ang siyang tinutularan ng mga Muslim. Kaya naging legal, ang illegal sapagkat nakita sa leader. So follow the leader. Pagka ang leader mo ay nalihis, kasama ka sa paglihis. Kaya para sa atin, Totoo yan, sinasabi na yan nung tao na nagsasabi, kumbaga sa history yun Yung binanggit niya ay kasaysayan. Kasaysayan ng isang tao na nagngangalang Muhammad, na nagpakilala siya ay propeta ni Allah o propeta. Maraming naniwala dyan, sabi nga 2 billion, di ba? Maraming maniniwalang tao Always, kapag may nagpapahayag ng ganyan, may mga maniniwala. Ilang bilyon ba tao sa mundo? Napakarami. So may maraming mga taong maniniwala lalo na kung paano pinresinta sa kanila yung aral no? So, totoo yun. Ngayon sa Kristyanismo, meron din yan Hindi ba? Nakakulong na nga ngayon yung Warren ng apelyido doon sa Texas, nahuli doon. Leader din ng religion yun. Ang pinag-rape yung mga bata. Hindi ba? Totoo yun. Yeah. Mga ganyan. May mga ganyan may mga ganyan. Hindi ang ano diyan, sabi nga nung ibang mga psychologists, merong sick mind. Now, because they have a sick mind, hindi naman basta papayag lang yung yung magulang o yung bata, kaya kinakailangan magkaroon ng spirituality doon bago nila magawa yun Bago nila magawa ang isang bagay, meron munang spirituality. Tandaan po natin, mga kaibigan na nakikinig sa programang ito, kaya nga kanina sa pasimula, bago kayo maniwala, magsiyasat muna kayo. Ano po? Huwag paura-urada. Hindi nakukuha yan sa paura-urada o sa pabilisan para maintindihan yung aral. Kinakailangan siya sa atin. Unang alamin, sino ba itong nagtuturo na to? Ano ba pagkatao nito? Mabuti po ba yun? Opo, sapagkat ang nagturo sa tunay na Kristyanismo o si Yahushua na pinagmulan ng aral ng Kristyanismo, mabuting tao ayon sa nakasulat sa Biblia.
Di mo ba? Sige po, tuloy natin, kapatid Ernie. Yeah. Ngayon, wala tayong mababasang Islam sa Biblia, pero yung gawain ay nandoon eh. Pag sinabing Islam, anti-Kristo eh. Aha. Anti-Israel din yan. Yeah. Anti-Christian din yan. Ang ugat po ng lahat ng gulo ngayon sa Middle East ay hindi political, kundi yan po ay religious. Yeah. Sapagkat ang Islam po, sa Islam, si Allah daw ay kanyang inutusan daw ang lahat ng mga tao kabilang sa Islam, lupigin ang buong mundo at magtatag ng one world religion. Yan po ang purpose. At pumatay, usigin ang mga non-Muslims na ayaw umanib sa Islam. Maging worldwide sila, maging dominanteng relihiyon. Kaya nire-reject nila yung peace treaties. Sa halip, gusto nila maghari sa buong mundo para kay Allah. Ang Antikristo ba ay isang Muslim? Yan ang tanong eh. Pwede bang maging Muslim ang Antikristo binabanggit sa Biblia? Dahil sa Islam po ay mahinula ang leader na tinatawag na Mahdi, M-A-H-D-I, na darating makikipag-peace treaty sa Israel ito sa loob ng 7 taon. Maghahari sa templo sa Jerusalem at magtatayo ng kaharian sa Jerusalem. At ipaiiral niya yung Islam. Gagawin niyang world religion yan, one world religion. Ay ang Muslim po, mga kapatid, na anti-Christ, anti-Messiah, yan ay posibleng magiging antikristo yan eh. Pwede. Sapagkat ngayon pa lang nakikita na ho natin eh. Antikristo. Ayaw niya kay Kristo. Ayaw niya sa mga Kristiyano. Gusto niya lupigin ng mga Kristiyano. Alam niyo, mayroong ibinabala ang Panginoong Yahushua. Next slide po, basahin natin. Yung mga antikristo, another Christ. Habang nakaupo si Yahushua sa isang lugar sa bundok ng mga Olibo, lumapit sa kanya mga tagasunod niya at makipag-usap ng sarili na sinabi nila, sabihin niyo po sa amin kung kailan mangyayari ang sinabi niyo at ano po ang mga palatandaan ng muli niyong pagparito at ng katapusan ng mundo. Sumagot si Yahushua, mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ni inuman. Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan, sasabing sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw. Kaya maraming antikristo ngayon eh. May tagapamahalang pangkalahatan, mayroon pang bigatinsan, mayroon pang Latino, mga Amerikano na nagpapakilalang Kristo. O di ba? Antichrist yun eh. O di ba? Pag sinabing Antichrist, kalabi ng Kristo, ililigaw ang marami. Bilyon-bilyon ang ililigaw niya. At ano ang papel ng Islam pagdating sa digmaan ngayon sa Middle East? Sapagkat ang involved ngayon mga Arab countries, mga Muslim, hindi naman sa pag-ano. Kasi nag-umpisa yan kay Hagar at kay Sarah. Nagkaroon ng conflict. Diba? Kaya nagpatuloy yan hanggang sa panahon ni Ismael at ng mga saling lahi nila. Nagpatuloy po yan. Ano hula ng Biblia? Ito, babasahin po natin. Sa next slide, sa Salmo. O Diyos, huwag kayong manahimik. Kumilos po kayo. Masdan nyo ang inyong mga kaaway. Maingay silang sumasalakay at pinagyayabang na mananalo sila. Nagbabalak sila ng masama laban sa inyong mga mamamayan na inyong kinakalinga. Sinabi nila, halik kayo, wasakin natin ang bansang Israel upang makalimutan na siya magpakailanman. May hula pala, kapatid na Jeriel. They want to annihilate ang Israel. Kaya tingnan natin, next slide. Ito, nakikita natin ngayon yan. Ayan, wipe out Israel. Sabi naman itong si Kim Jong-un, at leader ng Palestine o Iranian. Expert warns of North Korean and Iranian plot to wipe out Israel. O ano sa tingin yung nangyayari sa Middle East ngayon? Sinong involved? Mga Arabo, lahi ni Ismael. Sino kalaban? Lahi ni Isaac. Yang Israel ngayon. Kaya nga, sabi, ang mga kamag-anak ni Ismael, magiging kaaway niya eh. O yan, natutupad kapatid na Jeriel. Hindi mo sinabi kanina, magiging para siyang asong gubat, mabubuhay siyang parang asong gubat. Magiging kaaway niya ang mga kamag-anak niya, mga kamag-anak niya, magiging kaaway niya rin. Di ba? Aawayin niya lahat eh. Lalo na yung kamag-anak niya. Sino ba kamag-anak ni Ismael? O di si Israel. Si Isaac. Di ba? Ang Israel, kamag-anak ni Ismael. Kaya, sino ba lahi ni Ismael ngayon? O di ba, Arab?
Sino ang kanyang kaaway na kamag-anak? O Israel. Oh, ano ang gusto nila? Sabi ng Biblia, lipulin na para mawala na yung Israel. O anong sinisigaw nitong mga taong ito ngayon? Kaya itong Yan. Koreano na yan, no? Na nandiyan sa litrato. Ano lang yan, salimpusa, ang talagang may gusto, ayan, yung mga Arab na yan, oh, yan, yan. Arab yan. Ayan, yung mga Arab. Yan ang katuparan. Kapatid. Ngayon, sinabi nga ano yun? Magtatatag ng doon sa Jerusalem. Di ba magtatatag sila ron? May uupo doon sa Jerusalem. Yun ang May gusto ng upo. mga Muslim, makuha yung Jerusalem eh. Actually, mag-share ako ng picture. Pwede ba ako mag-share? Ito, mag-share tayo, no? Share screen tayo. Ayan, nakikita niyo po ba yan? Yan nasa litrato na yan. Oh, ano yung nakikita niyo dome na yan? Saan yan? Kapatid na Herning. Yan ay sa 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 yung Jerusalem yan eh. lugar ng Second Temple yan eh. Doon Yeah, nila sa ginawa. Jerusalem yan eh. So Sa ano na Jerusalem, nakatayo dyan? Dome. Anong religion yan? mosque. O mosque yan eh. Di ba? Yan ngayon ang mukha ng Jerusalem. Kaya posible po ba na maganap na yung may uupo dyan? Meron. Ha? Posible. Meron nang nakatayong uupuan eh. Ayan oh. Matagal na yan. Nakikita natin eh. Noong pa yan, pag sinabi mong Jerusalem, yan ang makikita mo. Yang dome na yan. Oh, ano tawag diyan sa dome na yan? Capital pa ng yan, ng Israel yan. Pero ang makikita mo ay hindi na yung templo ni Solomon. Ang Dome makikita of mo, the yan Rock. na. O, di ba? Makikita Yan mo, ang yan Dome ang of dome na the yan. Rock Hmm. sa So, Mount Temple. Sa so Temple Mount. Yeah. hindi katakataka, kapatid na Erning, sapagkat yun naman ang hula. No? Magaganap yan. Sige po, tapos na akong mag-share. Stop sharing na. Okay. Yun lang Yeah. naman. Bueno, katulad yan. Tuloy-tuloy kapatid Jeriel. Kaya i-conquer nila kapatid na Jeriel ang buong mundo sa pangalan ni Allah. Kaya yung jihad, ang ibig sabihin ng jihad, fighting for Allah. Kaya gusto talaga nilang mangibabaw eh. Gusto nilang ipakita na silang dominante. Kaya inuunti-unti na nangyayari. Natutupad yung hula kapatid na Jeriel. At ayon sa leader ng PLO, yung Palestinian Liberation Organization, ng pangalan ay si Mahmoud Abbas. Ang sabi niya, no Jews would be allowed to live in the land of Israel unless they converted to Islam. Alam niyo, kapatid Matindi. Erning, in history, dagdag tayo ng konti. Ano po? That is what happened in Medina. Sa Medina, nagpapalaganap si Muhammad. Sa Medina, it is a financial district. Ano po? Jewish and Christian nandoon. Nung nagpapalaganap pa lang siya, ini-introduce niya ni Muhammad yung Islam. Pero yung Islam may hawig sa pananampalatayang Christian at saka Hudyo kasi nga Abrahamic religion ang kinopyahan niya, no? Yeah. Hindi tinanggap ng Hudyo at saka ng Christian. So, napalaya si Muhammad doon sa Medina. Ang ginawa niya, naglakbay siya doon sa mga nomads. 'Yun ang kinumbinsi niya at tinuruan niyang makipagdigma. Bumalik nung malakas na, bumalik sa Medina. Tinigma ang Medina. Nakuha nila ang Medina. Ngayon, ang ginawa, kung gusto mong mabuhay ka, kailangan umanib ka sa bagong relihiyong ito. Yun nga ang Islam. Yan ang history. Islam yan. Yan ang Islam. Ano Yeah. yung sinasabi nyo kanina? Kapag ka Yun hindi nga. ka umanib, di ba? Ay ano ka, papatayin ka. Sa noon yan, nagsimula yan. Meron yan sa Medina, may history na ganyan. So, ang ginawa, kung gusto niyang mabuhay, magbabayad kayo. Ayan, history yan. Ibasahin nila sa history. Kung gusto mong mabuhay, na Hudyo ka, magbabayad ka. Gusto mong mabuhay, Kristiyano ka, magbabayad ka. Ano resibo na nagbayad ka na hindi ka napapatay? Para sa mga Hudyo, yung yellow Star of David, isusuot mo yan. Hindi lang si Hitler ang gumamit yan. Ang unang gumamit niya, si Muhammad. Doon sa Medina. No? Medina. Yeah. Kasaysayan yan. Ano kasunod? Yung mga Kristiyano,
Kung gusto mo mabuhay kayo, magbabayad din kayo. Ano resibo nyo? Sinturon. Kaya nakasinturon ng maraming Kristiyano. Di ba? Oh, yung Yeah. sinturon, yun ang katunayan na kayo ay bayad na at hindi na kayo bibitayin o papatayin. So, yung sinasabi niyo po, kapatid na Ernie, maraming beses na naganap yan. Pagkatapos niyan, nagkaroon na ng ano po, kapatid na Ernie, back and forth na, crusade. Di ba? Crusade. Ano yung crusade? Religious war. Yan ang nangyari dyan eh. Diyan sa lugar na yan. Kaya pag pinag-aralan natin ang kasaysayan, aba, nagsimula yan, napakatagal na yung alitan ng dalawang babae. Ayun sa Ano nakasulat kung sa Biblia. Oo, na inanakan ng isang lalaki. Ayan kasi nagkagulo yan dahil doon sa suggestion ng asawang babae dahil sa nainip sa pangako pangako ng ng Diyos. Diyos. Ayan. Masama talaga yan. Hindi ka susunod doon sa, Sagat. hindi ka naniniwala sa pangako ng Diyos eh. Nakita niyo bang epekto niya? Totoo yun. Ngayon, bueno, pakinggan natin itong conversation na ating papalabas sa kanila, papanood, tungkol sa Kristiyano at Islam. Ito, pakinggan natin. Gusto nila mag-dominate talaga eh. Ito, next ang ating video, last video, bago tayo magbasa ng Biblia. The Bible, and for Robert to turn around I and asked say, you- let me finish. I asked you to believe I should be killed and today. I answered you, sir. I answered Yes you, or sir. no? I answered you. Yes or no? I answered you. I think and you said yes. You want me to yeah, answer? I said- yeah, you answered me. In a proper Islamic jurisdiction, Yeah. an Islamic nation, all of the laws of Islam and the Sharia, as revealed by God, should be applied. So if we were in that kind of state, would you do it? Including I'm not the one that with executes proper due process, with a proper court hearing, just like any nation of laws. The laws of the Sharia should be applied, including the death penalty for not only apostates but also blasphemers. You those who didn't answer insult. me, yes or no? We did answer Yes, you. we did answer. Yeah, so I should did be answer. killed. We did answer. I your question. deserve to be killed because I left Islam and became a Christian. According to Islamic law, an apostate like you would be killed. Yes. Okay, thank you. Ayun, kapatid na Jeriel. Kaya dyan po sa ating napanood na yan dyan, itong lalaking nasa bandang kaliwa ko, umalis sa mga Islam eh. Naging Kristiyano sa Amerika na, kapatid na Jeriel. Eh, yung usapan na yan sa Amerika na eh. Kaya sabi niya, tinanong niya yung Muslim, kung ako ang wika ay umalis sa, ayun na, pwede ba akong patayin ngayon? Sabi niya, sagot ng Muslim, oo, papatayin ka. Ganon katindi. Ayon sa Islamic law, yung Sharia law. Actually, kapatid na Erning, marami nang nangyari dito. Yung tatay, sinagasaan yung sariling anak dahil may boyfriend na Kristiyano. Yun. Marami yan. Ha? Maraming mga ganyan. So, marami rito yung tinatawag nilang honor killing. Oh, yeah, honor killing. Kumbaga sa ano, yan ang violence. Di ba? Violence. Yan ang itinuturo nila. Pero para sa kanila, hindi violence yun, kapatid na Erning. Para sa Kabanalan kanila, tayo. yun ay holiness. Holiness. Kabanalan. Sabi nga, kahit mali, pag pinaliwalaan ng tao, nagiging tama sa kanya. Kaya may paghuhukom eh. Kaya sa ating pananampalataya, merong iron fist na mangangasiwa. Pag hindi kayo nakinig sa anak ng Diyos, doon sa millennial kingdom, whether you believe it or not, sabi nga, di ba? Hihingahan kayo ng kamatayan. Kaya, Exactly. yan yun sa panahon na ng millennial kingdom. Ano? Sa mga katwid, itong mga nagaganap sa ating paligid ngayon, yung nagaganap na digmaan sa Middle East, hindi ho yan pampolitika. Merong mga yung mga outside, politics ang ginagamit. Pinag-aaway lalo. Kumbaga sa ano, nag-aaway na yung magkapatid. Binibigyan pa ng armas eh. Hindi ba? Magpatayan kayo. O sige, magpatayan pa kayo. Sige pa. O yan. So yan ang nangyayari. Kaya ang mundong ito, ano po? Papawasak ng papawasak. Meron pa po bang kapatid na Erning na tao ngayon sa panahon natin na makakapag-put together ng peace? Ang sabi ng Biblia eh,
You are seeking for peace, but you will not find it. Di ba? Hindi nyo sa pagsigaw nyo ng kapayapaan, ano nagkaroon? Digmaan. Digmaan, war, kapahamakan. Yan ang mangyayari at saka kapahamakan. Yan ang magaganap. Kaya itong ating pag-aaral, ano po, wala tayong sinisisi o sino man sapagkat nagkaroon na tayo ng iba't ibang paniniwala ang tao. Pero para sa ating mga Yahusya, whatever happens, ano po, tayo, yan ang ating paninindigan. Kanino tayo? Sa Diyos. Ano ba paninindigan ng mga Muslim? Yun din. Kaya to the death, they will fight to the death. Kaya meron silang tinatawag na jihad. Meron silang, sabi nga, kill the infidels. Tayo naman, hindi yung killing ang sa atin. Kaya nga doon nung magsimula yung Israel at saka Hamas war Arab yun, di ba? Yung mga Muslim yun. Nasabi ng isang Muslim, Israel loves life. We do not. We are willing. Sabi niya, we are willing to sacrifice ourselves for our religion or for our Allah. Religious war. Nakita niyo yung pagkakaiba, no? Kapatid na Ernie. Ngayon, matatakot ba ang mga Christian sa ganung mga sinasabi nila? Hindi. Bakit? Kasi Christian man, Muslim man, non-Christian man, demonic man, sabi nga, kung ano mang religion ka meron, mamamatay ka rin. Di ba? Sabi nga, you bleed. That's how it is. It's just a matter of who bleeds first. Yan ang mangyayari. Kaya hindi nakakatakot. Kundi, wow, tama ang sinabi ng Diyos. Doon tayo nangangapital ngayon. Ang salita ng Diyos, totoo. Look at what's going on with the people today. Why? Because it started a long time ago. It was said by God a long time ago. It is just a fulfillment of what God said a long time ago. Kaya tayo pong mga Yahusya, naka-ready tayo dyan . Any moment, whatever happens to us, sabi nga, pwede kang patayin. Yung mga taong yan, nakakapatay lang yan ng katawan, pero hindi nakakapatay ng kaluluwa. Kaya anong dapat gawin natin? Next slide. Yan, sunod. Ayan, ang lagi natin dapat gawin. Manalangin tayo palagi. Panalangin din natin yung mga kapatid nating Muslim. Di ba? Hindi naman kasi lahat sila merong ganong isipan . Alam niyo kapatid na Erning, ang Islam, sabi nga nung marami dyan sa kanila, is a religion of peace. Pero, sabi nga, 15% or 10% lang anya yung mga violente. Sabi nga nung isang Lebanese na babae na mahusay siya magsalita . So, pag sinabi mong 10% or 15%, that is about 250 million people. Sapagkat 2 billion sila . So, yung 10% is about 250 million people. So, dedicated to annihilate Israel. Dedicated to destroy the infidels. Nakita nyo? Sabi nga niya . So, the majority is irrelevant. Para dyan lang nangyari dun sa Germany. Sa Germany, not all Germans are bad, are with Hitler. Hindi ba? Sino lang? Yung mga SS niya, yun ang talagang pero yung marami sa kanila, irrelevant. Irrelevant. So, what's going to happen is what God designed. So the only thing that people can do is pray. Pray for those who are trying to hurt us and try to avoid conflict with anybody. Kung magagawa natin. Sabi nga, lagi tayong manalangin. Sino po dapat natin ipanalangin, kapatid na Erning, ayon sa nakasulat? Lahat ng tao. Lalo na po ang mga pinuno ng bansa. Kasi sila yung mga decision makers para sa bawat bansa. So, ipanalangin natin sila na ang desisyon nila, huwag namang makapagpahamak sa maraming tao. Bagamat nakasulat na kung ano mangyayari,
ito rin ang gagawin pa natin. Lagi tayong mananalangin at pananalangin natin sila. Tama. Bagamat alam na natin ang resulta, we will still ask God, beg God, for those people who will make decisions for every country in the world. Bueno, kapatid na Jeriel, tayo po ay nagpapasalamat na muli sa ating mga kapatid at mga kaibigan na sumusubaybay sa ating pong pag-aaral tuwing araw po ng Huwebes katulad ngayon. Yes. Mga kaibigan nating Hudyo, mga kaibigan nating Muslim, mga kapatid, magkakapatid tayo kay Abraham. Sabi nga, bakit tayo kailangan magtalo-talo? Bakit na yung mga batas na yon, yung sinasabing Sharia law, galing yun bakit talaga kay Allah? Yan ang tanong. Kasi dito rin sa Kristyanismo may mga nagtuturo. Yung bang itinuturo talaga bang galing sa Diyos o personal ng mga mangangaral? Salamat po sa inyong pakikinig, kapatid Neling. Salamat sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Hanggang sa susunod pong Huwebes at tayo po ay mananalangin. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo sapagkat patuloy kang nagpapakilala sa iyong mga anak kung gaano katotoo ang iyong mga salita na kapag sinabi mo ay ito ang magaganap. Ama, nakikita namin ang mga kaganapan sa aming paligid. Ito'y mga salita mong natutupad sa panahon namin ngayon. Amen. Tulungan mo po sana ang buong daigdig ay magkaroon ng puso na mayroong kalakip na pag-ibig upang maiwasan ang mga sigalot. Ito po ang lagi naming ipananalangin sa iyo. Bagamat may pisya ka na sa magaganap at magiging kaganapan sa mga hinaharap, ang amin ipakiusap, Ama. Gaya ng itinuro mo sa amin at itinuro ng iyong bugtong na anak, ipanalangin namin maging ang mga pinuno ng bansa, pinuno ng mga relihiyon at ang lahat ng mga nilalang mo. Amen. Ito ang aming inihiling sa iyo, Ama. Yung sa amin ipakiusap, hindi po kami nag-aata sa iyo. Nakikiusap kami, Ama, na tulungan mo magkaroon pa ng kahit kaunting kapayapaan upang ang mga salita mo ay mapalaganap. Makilala ka ng maraming tao. Patuloy po na dumami ang mga maliligtas. So, sampalataya kami, Ama, dininig mo ng aming panalangin. Bibigyan kami ng katapangan at kalakasan. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas, si Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Ngayon po, kapatid Neling, maraming salamat po. Good night po, mga kaibigan. Good night po. Sa susunod na Huwebes.